to. It's just us na nagkulang. So, syempre, aggressive din yung team, which is yung CCX, na mas eager, pinakita nila na talagang mas eager silang manalo. So, I guess yun talaga yung naging point ng game nila. How about you, Wilma? What are your thoughts after this game? I think, okay, we go to the court for try everything today. Okay, it don't happen, but this is the life, this is the volley, you know, so I don't feel like bad because I know we try in every ball, in every point, so I only want to say thank you to Petrobras, thank you to my team, thank you for all the girls, only this. Wilma, what can you say about your second experience playing for Petrobras and everything that has changed from 2019 to now? About the experience until 2019 and now, okay, I say this conference I feel more level, but about the team, I think we can try to do everything with the team every time. So the more important for me is, you know, this feeling with the team. And for Remy and Gida, ang dami yung pinagdaanan this conference, injury, sakit. Pero gaano pa rin kayo ka-proud sa naging laban na to na hindi man nakarating sa dulo pero hindi nyo sinukuhan hanggang sa naging dulo? Siguro yun nga, parang during first round pa lang, sobrang marami nang dumating sa amin. Pero, syempre hindi naman pwedeng gawing dahilan yun eh. Kaya, andito pa rin kami, naumpisa namin ng maayos. Yun nga, though hindi namin natapos na maayos, pero still, ginawa pa rin namin kung ano yung dapat namin gawin up to the end. Yun nga po, yun nga, ang daming nangyari. As in, legit na maraming nangyari. From off-season namin, tapos nag-season tayo, eliminations. Parang dun palang naging, ano na sa amin yun eh. Yung sa personal side ng team, nagkaroon ng mga sakit nga, ganyan. Pero still, kinayanan namin umangat pa rin kahit papano. Tinry namin yung best namin makabalik. Personally, iniisip mo kung paano ka magpapagaling, iniisip mo kung gusto mo maglaro, iniisip mo paano mo maibalik yung kondisyon mo, but still, we did try our best. Siguro hindi man para sa amin ngayon. Laging sinasabi ng mga tao, alam nating lahat, na ang reinforce, laging pabor kay Petrobras. But still, this is volleyball, bilog yung bola. Not every time naman po, pag sinabing reinforce, sasabihin nila directly Petrobras kasi magaling sila mag-recruit ng import, ganito, ganyan. Laging ganun yung sinasabi sa amin eh. Pero ngayon, sinubok nga kami. Malaking pagsubok yung dumaan sa amin. Pero hindi naman din namin pwedeng baunin lang yung mga pagsubok na yun na hindi namin sila ikaka-improve. Siguro mas yun nga, lesson sa amin talaga na mas ingatan yung sarili namin. Though hindi namin ginustong magkasakit kasi panahon talaga ng flu nung nangyari yun. But yun, hindi namin pwedeng, sabi nga ni Mami Chi, hindi namin pwedeng gawing rason yun. Siguro mas gawin lang namin siyang fire and motivation also to higher up the level of volleyball sa team namin, and also nakikita naman natin improvement din. Sabi rin ni Wilma na yung level ng volleyball sa PVL ngayon, it's not the same back in 2019, but still we have the opportunity to rise again. Kasi ngayon, kung hindi man pinalad, okay lang. Hindi naman din natatapos dito. So para sa akin, tuloy lang. Ganon din naman yung goal na, lahat naman ng teams, yun din naman yung goal eh. Magpatuloy pa rin. Kahit matalo, manalo, makatapos sa dulo, mag-end man ngayong araw na to, hindi pa naman dun parang tapos na lahat, hindi naman dun. So, yeah, ano pa rin talaga, kumbaga laging dire-diretso lang. Kung may mga hintuman konti, diretso pa rin, tuloy pa rin. May matututunan pa rin at matututunan sa bawat na stopover na pinupuntahan natin. Yun nga lang, kailangan siguro, the next time na dadaanan natin yun, may adjustments na. So yun yung aaralin namin. Remy, ayun nga, defending champion kayo 2 times, pero syempre di naman in-expect na today yung last game nyo. Para lang siguro tinatanggap ng team ko ano yung, kung what happened sa laro na nagsingkin ka ba na
ayun, last game nyo na this conference? Siguro, prior sa nangyari ngayon, alam naman natin iba yung, ano tawag doon? Iba yung 2019 tapos yung 2022. Iba yung, ano tawag doon? Format ng liga. But still, yun nga, mas shorter. Kung tutuusin, mas shorter yung conference ng reinforce ngayong conference na to compare sa ibang ano. So, yun nga kasi, naniniwala talaga ako pagandahan ng gising. Kapag ka knockout game, pagandahan ng gising. Naniniwala ako sa ganung mantra. Siguro hindi lang maganda yung gising namin, hindi namin naipakita yung dapat naming igalaw, hindi namin nailabas yung laro na dapat ilalabas namin. But, yun nga, siguro kung ano man yung mga adjustment. Kasi tulad ko, 2019 wala pa ako sa Petrogas. 2022, na-adapt ko yung sistema ng Petrogas. So, nakayanan pa rin namin kahit malaki yung changes dun sa lineup, pero still tinrabaho. Ngayon ulit, panibagong sistema ulit yung dala namin. So, parang kahit pa sabihin nilang reinforced champion lagi yung Petrogas, pero kami, meron din kami pinagdadaanan na major adjustments, major system na nagbabago, major players na pinapalitan. So, siguro, kahit pa sabihin nilang veteran yung lineup namin, still, meron pa rin kami pinagdadaanan na kailangan namin mabuild yung chemistry na mas malalim. Kahit sabihin nila na mainstay sina Mami Chi, sina Cheng, sina Ate Jonah, but still, kasi may pumapasok pa rin eh. Kahit sabihin mo, isa, dalawa, tatlo, pero yun nga, yun yung nagiging challenge sa amin. Kailangan namin i-adopt, kailangan namin trabahuin yung sistema, yung chemistry na kailangan namin ma-build. So siguro yun sana din yung mas lawakan. Parang everyone, kasi may kanya-kanya tayong opinion. So yun yung kailangan lawakan din ng mga tao pag nakikita yung, sabihin nila Petrogas yan eh. Alam namin, Petrogas to. Pero internally, pansinin mo rin, meron nagbabago. Hindi lang siya nakastick sa isa. Hindi naman iisa yung coach namin. Halos every year nga, every conference nga, may nagiging changes. So, ganun din sa player. May magiging change sa amin. Kasi iba rin yung style. Iba yung style ni Coach Koji, iba yung style ng mga nakaraang coaches namin. So, diba, parang let's come to think of it na kung ano rin yung ina-adapt namin each conference sa nagbabago. So, sana, yun nga, kahit kami sinasabi namin, habaan natin yung pasensya natin, which is yung kailangan namin. Kailangan namin pagdaanan yun eh. So, habaan natin yung pasensya natin. So, ang masasabi ko lang talaga, kung meron man mga dumadaan na pagsubok sa amin, tinatry talaga namin best namin masolusyonan lahat yun. And mabigyan ng magandang laban every game. Wala namang may gustong yung ipapakita mo is hindi mo yung pinaghirapan mo. Kasi kung ano nga yung pinakita mo sa ensayo, for sure, yun ang ilalabas mo sa laro. So, ngayon, kung may nagkulang man kami, yes, tanggap namin. Alam namin sa sarili namin yan. Hindi namin biniblame yung bawat isa. It's just hindi nag-come together yung gusto namin mangyari. And, yeah, with that, tanggap namin yung pagkatalo today. Nabanggit mo before nung All-Filipino Conference, nung natalo kayo nung game, with pain comes with lessons. So ngayon, para sa'yo, ano yung nakikita mong growth sa team despite natalo kayo this time sa knockout quarterfinals? Siguro thankful lang ako kasi mas marami kaming guidance na nakukuha sa bawat isa. Yun nga po, pag sinasabing veteran yung team, mas marami kang masasandalan na kung may dumating ng pagsubok or what, nandyan, nag-aano kami, baga nagsasaluhan kami, na yun pa rin yung kailangan naming matutunan pa. Mas kailangan naming i-improve pa. So, yeah, every conference may pagsubok, hindi mo nawawala. So, siguro kanya-kanya lang ng way kung paano namin solusyonan or paano namin dalhin. Pero yun nga, part naman ng trabaho namin yon kung paano mas paglawakan pa yung isip namin, solusyonan yung mga darating na problema. Yan, hindi lang pumabor ngayon. Tanggap ko yun, hindi lang pumabor ngayon. Pero alam naman namin na makakabalik kami. Yun yung gusto ko rin ipangako sa sarili ko na makakabawi kami. Wilma, what's next for you after this? Okay, I go directly to Italy I have my team in Rome, the first division in Italy League. So I have all the responsibility now immediately. So I continue to play and this. What's your advice to your teammates since they will be playing All Filipino next conference? About? Sorry? Your advice to your teammates since they will be playing without you next conference? For the next conference? Yeah, it's all Filipino again.
The next conference, now. yeah. Okay. For sure, my heart is with Petrogaz, so I can to send my power, my effort every time in the game, and I trust in Petrogaz for this conference take the goal for sure. Yeah. Thank you. Remy, kanina nabanggit mo na yun nga, may mga changes sa players, sa coach. So, okay lang bang humingi kami ng any assessment lang kay Coach Koji since Siguro po, masasabi ko talaga may sarili siyang style of volleyball. Hindi man perfect, pero nagagawa namin ang paraan. Kasi, yun nga, total team effort talaga volleyball Hindi siya like individual event. Kunyari, parang boxing, sarili mo yung decision mo, sarili mo yung diskarte mo. Pag sa team ka talaga, kailangan yung adaptation mo dun sa gustong mangyari ng coach mo, nandun din yun. Kailangan mong yakapin, kailangan mong intindihin, kailangan mong i-apply. Siguro, proseso pa rin Sabihin natin, aminin natin, meron talaga language barrier. Hindi mawawala yan. Pero hindi namin siya pwedeng gawing factor. Andyan lang siya, pero wino-workout namin. Kay Coach Koji naman, thankful ako sa kanya kasi mahaba din naman yung pasensya niya. May mga times na hindi man kami nagkakasundo lahat, pero wala Team namin to lalaban namin yung team namin kahit anong mangyari. Siguro po, yun, yung mga natutunan ngayong conference na to, alam ko naman na mag-iisip pa rin naman si Coach Koji ng mga bagay na i-adjust, ikaka-improve namin. Na sana mas maipakita namin next conference. Kasi mahaba yung next conference It's anybody's game na naman, anybody's game kung sinong manalo, kung sinong matalo. Kasi napakahaba So yung preparation namin yan, madugo talaga. Hindi siya same nung mga ibang conferences na napagdaanan na namin. Ngayon, patalasan ng sistema, patalasan ng diskarte. Ganun talaga. Tapos pagandahan din ng preparation talaga. Kasi mahaba. Hindi siya basta-basta na 2 months, 1.5 months. Iba So, tingnan natin. Kami rin po, excited din naman kami sa Kasi first time, lahat tayo, first time natin mararanasan yung mahabang conference. Ikaw, Ate Chi, ano magiging mindset mo knowing nga na yun first time na mas mahabang conference yung All-Filipino na susunod? Of course, syempre first, hindi mawawala yung disiplina sa sarili. I mean, hindi porke na long conference magpapabaya. So, dapat mas alagaan yung sarili, mas magpakondisyon mabuti araw-araw, mas tibayan mo yung utak mo, yung loob mo, kasi hindi mo masasabi kung ano yung lalaroin ng bawat isa. So, dapat ready ka sa mga pwedeng mangyari and dapat ready ka din sa responsibility na ibibigay sa amin, lalo na ni Coach Koji. Kasi ganun si Coach minsan talagang ngayon, okay, tas bukas iba ulit. So, may ganun siyang mga mga sabi natin twist pag sa in terms of coaching niya. So, minsan talaga kailangan mabilis mo rin siyang ma-adapt. Pero, syempre, kami mga Pinoy, nasa process pa din kami na adjustment sa kanya. Pero, unti-unti na nag-aabot naman po kami. Yan lang. Sorry, ang haba. Thank you.